Hello guys! For today's video, story time muna tayo. I-share ko sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Canada. 2016, nag-decide ako na mag-a-abroad ako at napili ko nga ang Hong Kong. 2016 to 2018, isang amo lang ako. And then, pagka-finish ng contract ko, lumipat ako ng amo and 6 years ako sa amo ko dahil sobrang bait nila. 2020, nalaman ng friend ko na si Ruth na may bago ng program ang Canada. Si Ruth ang nag-push sa akin na mag-apply kami rito. Tinulungan niya ako sa pag-asikaso ng aking mga papeles. Sa new pilot program ng Canada, ang kailangan dito ay college graduate. Kaya dali-dali kami nagpa-ECA or ECA, which means Educational Credential Assessment. Sa ICES nga pala kami nagpa-ECA, and that time ang binayaran ko is nasa 2,000 plus Hong Kong dollar. After 6 months, dahil pandemic that time, nakuha ko ng result ko. Nag-exam na ako ng IELTS. Band 5 ang require sa IELTS, pero nakakuha ko ng Band 6. Na makomply ko ng mga requirements ko, naghanap na ako ng legit na agency para makapaghanap ng amo. At luckily, yung nakasabay kong mag-IELTS na si Jen, meron siyang agency na direct na dito sa Canada. Ito ang Metica Consultant. Year 2021, nasubmit ang aking applications sa IRCC. May 2021, nakatanggap rin ako ng confirmation na meron nga akong application sa Canada. So it means, legit talagang agency ko guys. Kaya ngayon pa lang, kung nakarating ka sa video na to, kung interested ka, comment down below or please add me in Instagram. Year 2022, nag-strike ang pandemic, so nag-stop lahat ng applications, lahat ng work dito sa Canada, even sa Hong Kong. Lahat naman siguro tayo tinamaan ng pandemic, di ba? Year 2023, nagkaroon na naman ako ng update. Nagkaroon ako ng request ng biometric at ng medical. Akala ko talaga that time makakaalis na ako, pero hindi pa pala. Dumaan ang mga buwan, wala pa ring update, kaya nakakawalang pag-asa na. Akala ko talaga wala nang pag-asa na makapunta pa ako dito sa Canada. Ganun pa man, in-enjoy ko ang buhay ko sa Hong Kong. Nag-taekwondo, nag-hiking, nag-muay thai. Lahat na ng activities sa Hong Kong ginawa ko. Nag-volleyball pa pala ako. Nakaka-stress sa maghintay ng applications. Yung feeling mo wala ka nang hinihintay. Pero deep inside sa puso mo, gusto mo pa ring maniwala at gusto mo pa ring umasa na meron pang pag-asa. Sino ba naman ang hindi aasa? Gusto niyo bang malaman kung magkano ang nagastos ko? Nagbayad ako ng 7,500 CAD sa agency ko. Sa IELTS naman, nagbayad ako ng 2,100 Hong Kong dollar. Sa ECA ko, nagbayad ako ng almost 3,000 Hong Kong dollar. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakukompute na ganun pala kalaki ang nagastos ko that time. Paunti-unti ko naman kasi siyang binayaran kasi umiram ako ng pera. Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pag kwinenta natin sa peso, malamang sa malamang ang nagastos ko ay kalahating milyon. Sabi nga ng mama ko, huwag na ako mag-apply kasi sayang daw ang pera. Pero naisip ko, pag hindi ako nag-apply at mag-stay lang ako sa Hong Kong, walang mangyayari, uuwi ako sa Pilipinas. Dahil sa totoo lang, sobrang bilis ng oras, ng araw, ng taon sa Hong Kong. Hindi ko nga namalayan na 8 years na pala akong nasa Hong Kong eh. Sa loob ng 8 years ko sa Hong Kong, wala akong pinagsisihan. Naging masaya ako sa Hong Kong. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan, mababait ang amo ko, nag-grow ako as a person, nagkaroon ako ng konting ipon, nakabili ako ng lupa, naipagpatayo ko ang bahay namin. Hindi sa nagmamayabang ako, pero gusto ko lamang kayong ma-inspired. Hindi porket nasa Hong Kong, domestic helper is napakababa na. Alam ko kung ikaw ay nasa Pilipinas, napakababa ng tingin mo sa pagiging domestic helper. Mas gugustuhin mo na lang mag-work ng profession mo sa Pilipinas, di baling malitang sweldo, basta masabi mo lang sa sarili mo na hindi ka katulong, di ba? Kasi narinig ko na yan. May nagsabi rin sa akin na kamag-anak namin na, nakatapos pala siya ng nursing, pero nasa Hong Kong naman, DH lang din ang trabaho. Oo, DH ang trabaho sa Hong Kong, pero alam nyo ba, napakaswerte ng mga DH doon. Kasi
ilang oras ang magtatrabaho, tsaka hindi naman madumi ang bahay, walang masyadong lilinisin guys. Sabi nga nila, paswertihan ng pag-a-abroad. Siguro nga sinwerte ako. Kasi nung pangalawa kong amo, sa first interview ko pa lang, alam na nila na may balak akong mag-apply dito sa Canada. Pero pumirma pa rin sila sa akin. At nang umalis ako sa kanila, sobrang iyak ng amo ko dahil mamimisto niya ako, gayon din ang alaga kong si Emma. Minsan nakikipag-usap pa rin ako sa kanila, nakikipag-video call ako. Ganun kabait si Ma'am Sini, yung amo ko sa Hong Kong. Sa totoo lang, pag naaalala ko sila, lalo na yung mga bata, naiiyak ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako. Akala ko talaga dati forever lang ako sa Hong Kong. Forever na mag-aalaga ng bata na hindi ko naman sariling anak. Pero ganun pa man, itinuring ko silang sarili kong anak. Ibinuhos ko ang pagmamahal ko sa mga bata kay Emma at kay Daniel. Iyon siguro nakita ng amo kong babae. Kaya nung umalis ako, binigyan pa rin ako ng LS. Ang LS ay ang long service na binibigay sa Hong Kong kapag hindi nakukuha ng katulong ang kanilang amo. Pero sa case ko, kahit ako ang umalis kay ma'am, binigyan pa rin ako ni ma'am. At hindi ko nasasabihin kung magkano yon. Sa mga nasa Hong Kong, itanong nyo na lang sa kanila. Kaya eto guys, nandito na ako sa Canada. I-share ko naman ang mga journey ko rito, kung ang mga nung mangyayari sa buhay ko. Yung iba hindi naman interested, pero ito ay parang diary ko lang. Kaya kung meron kang applications dito sa Canada, maghintay ka lamang, mag-pray, at enjoy kung anong meron ka. Kasi sa totoo lang, ibang-iba ang buhay rito sa Canada at buhay sa Hong Kong. Siguro sa next video ko guys, isi-share ko na lang kung anong pinagkaiba nila dito. Pero dito talaga, ang sarap ng mga pagkain dito guys. Siguradong tataba ka. Sa totoo lang, tumataba na nga ako ngayon eh. Thankful talaga ako na na-approve ang application ko guys. At dahil dyan, isi-share ko sa inyo ang magagandang places. Thank you for watching!